Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang matagumpay na lalaki na itinaya ang sariling buhay para lang malaman kung sino ang tunay na tapat sa kanya. Isang gabi, nagbago ang lahat. At ang akala niyang perpektong buhay ay tila isang malaking sarswela lang pala. Paano kung ang mismong kama kung saan ka nakaratay at walang kalaban-laban ang maging saksi sa pinakamalapit na pagtataksil? Kaya huwag kayong aalis dahil ang kwentong ito ay may mga tagpong hindi ninyo inaasahan na tsak na magpapatibok ng mabilis sa inyong mga puso. Ngunit bago tayo magpatuloy sa kwento ay maaari po ba kung makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Ang kwento ay umiikot kay Lester. Si Lester ay hindi lang basta isang doktor. Siya ang nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking pribadong ospital sa lungsod ng Pasig. Bata, mayaman, guwapo, at tinitingala sa lipunan. Bukod sa kanyang tagumpay sa karera, masasabing swerte rin siya sa pag-ibig dahil binayaan siya ng isang napakagandang asawa, si Rica. Para sa marami, silang dalawa ang ehemplo ng isang perpektong mag-asawa. Ngunit sa likod ng mga ngiti at marangyang pamumuhay, may isang madilim na anino na unti-unting lumalamon sa kanilang relasyon. Nagsimula ang lahat ilang buwan na ang nakakalipas. Napansin ni Lester na tila nagiging malamig ang pakikitungo sa kanya ni Rica. Madalas itong gabihin sa pag-uwi at tuwing tatanungin niya ay palaging pagod sa mga gawaing bahay o kaya naman ay abala sa mga charity events ang dahilan nito. Bilang isang matalinong doktor, may kakaibang pakiramdam si Lester. Ang tinatawag na gut feeling. Alam niyang may hindi tama. Isang gabi, habang nagmamaneo pa uwi sa kanilang subdivision sa Pasig, nakatanggap si Lester ng isang hindi kilalang text message. Sabi sa text, kung gusto mong malaman ang katotohanan, tingnan mo kung sino ang kasama ng asawa mo kapag wala ka. Ang mensaheng ito ang nagtulak kay Lester na gumawa ng isang mapanganib at matalinong plano. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa medisina. Nag-imbento siya ng isang sitwasyon kung saan kunwaring naaksidente ang kanyang sasakyan. Ngunit ang totoo ay maayos niyang naitabi ito at uminom siya ng isang espesyal na uri ng gamot o isang sedative na kayang magpabagal ng tibok ng puso at magmukha siyang parang isang pasyenteng nasa malalim na koma. Ngunit gising na gising ang kanyang diwa at pandinig. Dinala si Lester sa sarili niyang ospital. Inilagay siya sa silid for opor, isang pribadong kwarto na siya mismo ang nagdisenyo para sa mga VIP. Sa labas, akala ng lahat ay pumanaw na ang kanyang malay. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, naghihintay lang si Lester ng patunay na mali ang kanyang mga inala. Sana nga ay mali siya. Ikalawang gabi ng kanyang pananatili sa ospital. Tahimik ang buong palapag. Ang tanging naririnig na tunog ay ang regular na pintig ng heart monitor na nakakabit sa kanyang dibdib. Isang makina na personal niyang pinakalikot sa isang pinagkakatiwalaang technician para magpakita ng huwad na datos. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Narinig ni Lester ang dahan-dahang yabag ng mga sapatos. Amoy pa lang ng pabango, alam na niyang ang kanyang asawa, si Rica, ang pumasok. Ngunit hindi ito nag-iisa. May kasama siyang isang lalaki at ang yabag ng sapatos ng lalaki ay mabigat, formal at may otoridad. Narinig ni Lester ang pagsara at paglak ng pinto at doon ay nagsimula ang isang usapan na tuluyang humarak sa puso ng natutulog na doktor. Sigurado ka bang walang makakarinig sa atin dito, Rica? Baka may biglang pumasok na nurse. Huwag kang mag-alala, Ricky. Sinabi ko sa head nurse na gusto ko muna ng pribadong oras kasama ang asawa ko. Walang papasok dito hanggat hindi ko sinasabi. Tingnan mo siya. Parang lantang gulay.
Ligtas tayo rito. Nanlamig ang buong katawan ni Lester sa ilalim ng kumot. Ang boses na iyon, kilalang kilala niya. Si Doc Ricky, ang kanyang pinagkakatiwalaang chief sergeant at itinuturing na matalik na kaibigan sa ospital. Si Ricky ang lalaking itinuturing niyang kapatid, ang lalaking tinulungan niyang umangat sa karera. Sino mag-aakala na ang dakilang Dr. Lester ay maawi sa ganito? Nakaratay, walang kalaban-laban sa sarili niyang kaharian. Kamusta ang lagi ng mga papeles na pinapirmahan natin bago ang aksidente niya? Naitabi ko ng mga pre-signed documents para sa paglilipat ng shares ng ospital. Ang kailangan na lang natin ay ang opisyal na deklarasyon mula sa iyo na permanenteng utak patay o hindi na magigising si Lester. Kapag nangyari yun, legal ko nang mahawakan ng lahat ng ari-arian niya. At sa wakas, magiging akin ka na ng tuluyan, Ricky. Hanga talaga ako sa talino mo, sweetie. Kaunting tiis na lang. Iyaan muna natin siyang mabulok sa kamang yan ng ilang araw para hindi ka hinahinala sa board of directors. Pagkatapos, ako na magre-rekomenda na patay ng life support. Sa sandaling iyon, gustong sumigaw ni Lester. Gusto niyang idilat ang kanyang mga mata, bumangon at sakalin ang dalawang taong pinagkakatiwalaan niya sa buong mundo. Ang kanyang asawa at ang kanyang matalik na kaibigan ay nagkakasabuatan hindi lang para agawin ang kanyang kayamanan, kundi para wakasan ang kanyang buhay. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Alam niyang kung magigising siya ngayon, gagawa ng ibang paraan si Doc Ricky para patahimikin siya ng tuluyan gamit ang isang nakamamatay na injeksyon. Kailangan niyang magtiis. Kailangan niyang marinig ang buong plano. Ngunit ang hindi alam ni Rica at Doc Ricky, may isa pang lihim na itinatago si Lester. Isang bagay na hindi lang tungkol sa ospital, kundi isang mas malaking sorpresa na magpapabago sa direksyon ng kanilang mga plano. Ano kaya ang nakita o nalaman ni Lester bago ang peking aksidente na magiging susi sa kanyang pagiganti? At ano ang totoong mukha ni Doc Ricky na hindi alam ni Rica? Matapos umalis ni Rica at Doc Ricky sa silid 404, dahan-dahang iminulat ni Lester ang kanyang mga mata sa kadiliman. May tumulong luha sa kanyang mga pisngi, ngunit hindi ito luha ng kainaan. Ito ay luha na matinding galit at pagkamuhi. Ang pag-ibig na ibinigay niya kay Rica sa loob ng 5 taon ng kanilang kasal ay naging parang usok na nawala. Ang tiwala niya kay Ricky ay naging patalim na sumaksak sa kanyang likod. Ngunit si Lester ay hindi basta-basta susuko. Bago pa man ang gabing iyon, may mga hakbang na siyang ginawa. Noong nakaraang linggo, may napansin siyang kakaibang transaksyon sa pananalapi ng ospital. May milyong-milyong piso na nawawala sa pondo na inilaan para sa mga makabagong kagamitan sa operasyon. Nang itrace niya ito gamit ang tulong ng isang tapat na accountant na si Mark, nalaman niyang ang mga peking perma at ghost project ay nagmula lahat sa opisina ni Doc Ricky. Kaya naman, bago inumin ni Lester ang gamot para magpanggap na comatose, nag-iwan siya ng isang digital trap. Ang lahat ng sulok ng silid 404 ay may nakatagong microcamera at high definition microphone na direktang naka-stream sa isang cloud server na si Mark lang at si Lester ang may access. Ang bawat salita, ang bawat hawak, at ang bawat plano ni Rica at Ricky ay nare-record ng malinaw. Kinaumagahan, pumasok ang isang bagong karakter sa kwento. Siya si Nurse Jenny. Si Jenny ay isang batang nurse na galing sa mahirap na pamilya sa Pasig, na tinulungan ni Lester sa pamamagitan ng scholarship program ng ospital. Tapat si Jenny kay Lester. Nang mapansin ni Jenny na tila may kakaiba sa mga order na ibinibigay ni Doc Ricky para sa gamot ni Lester, nagtaka siya. Doc Lester, alam kong hindi mo ako naririnig, pero parang may mali. Ang utos ni Doc Ricky ay bigyan ka ng mas mataas na dosage ng pangpatulog. Sabi niya ay para daw hindi ma-stress ang utak mo. Pero sa tingin ko,
Masyadong mapanganib ito para sa isang pasyenteng may head trauma. Hindi ko susundin ang utos niya. Papalitan ko ito ng normal sa saline solution. Sana magising ka na po. Pabulong na sabi ni Nurse Jenny habang kunwaring tinitingnan ang pore fluid ni Lester. Sa loob ng kanyang isipan, nagpasalamat si Lester kay Jenny. May mga tao pa rin palang tapat sa kanya. Dahil sa ginawa ni Jenny, mas naging ligtas ang pagpapanggap ni Lester. Hindi niya kakailanganing labanan ang epekto ng totoong mabigat na sedatives. Kinahapunan, bumalik muli si Rica. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama siyang isang abogado, si Atty. Santos. Si Atty. Santos ay isang tiwaling abogado na binayaran ni Rica para madaliin ang paglilipat ng ari-arian. Atty. Santos, narito ang mga perma ni Lester bago siya maaksidente. Gusto kong ipasok agad dito sa korte para makuha kong special power of attorney habang siya ay nasa coma. Sabi ng doktor niya, malabo na siyang magising. Walang problema, Ginang Rica. Basta maayos ang bayad natin sa tamang mga tao sa ahensya. Mabilis nating mapoproseso ito. Pero kailangan natin ng lagda ng chief surgeon na nagpapatunay ng permanenteng incapacitated, si Dr. Lester. Madali yan. Si Doc Ricky na ang bahala doon. Ang issue na lang natin ay ang mga board members ng ospital. May ilan sa kanila na tapat pa rin kay Lester. Habang nag-uusap ang dalawa, nakaramdam si Lester ng isang kakaibang lakas. Ang bitag ay unti-unti nang nabubuo. Ngunit ang hindi alam ni Rica, ang abogadong dinala niya ay may sarili ring agenda. Pagkaalis ng abogado, muling pumasok si Doc Ricky sa kwarto. May hawak siyang isang herenggilya at ang kanyang malalim na boses ay naggatid ng kilabot sa silid. Rica, kailangan nating bilisan. May nakapagsabi sa akin na ang accountant na si Bart ay nagsisimula ng magtanong-tanong tungkol sa pondo ng ospital. Kung makakalkal niya ang mga lumang libro, mabubuking tayo. Kailangan nating tapusin ang laban na ito ngayon ding gabi. Anong ibig mong sabihin, Ricky? Papatayin mo na ba siya? Hindi literal na papatayin sa paraang madaling makita ng autopsy. Ang injection na ito ay magpapababa ng kanyang potassium level hanggang sa magkaroon siya ng cardiac arrest. Lalabas na natural na komplikasyon ng kanyang coma. Walang makakahalata dun. Lalong bumilis ang kaba ni Lester. Ito na ang sandali ng katotohanan. Kung hindi siya kikilos, totoong kamatayan ang sasalubong sa kanya. Ngunit bago pa man maitusok ni Doc Ricky ang karayom, may biglang kumatok ng napakalakas sa pinto ng silid for opor. Ang katok na iyon ay nagpabago sa takbo ng gabi. Sino ang taong nasa labas? At ano ang dalang balita na magpapatigil kay Doc Ricky? Ang kumatok sa pinto ay walang iba kundi ang head ng security ng ospital, si Officer Ramos, kasama ang accountant na si Mark. Nambuksan ni Rica ang pinto ng may pagkairita. Halatang nagulat ang dalawa sa seryosong muka ng mga dumating. Ano ba ang kailangan nyo? Hindi ba nyo alam na oras ng pahinga ito ng asawa ko? Bakit kayo nang bubulahaw? Pamanhin po, Ginang Rica. Pero may emergency sa administrative office. May nag-hack sa main system ng ospital at sinisira ang mga financial records. At ang kakaiba, ang IP address ng hacker ay nagmumula mismo sa palapag na ito. Partikular sa malapit sa kwartong ito. Imposible yan. Sino naman ang mag-hack ng system mula rito, Mark? Baka nagkakamali lang ang IT department ninyo. Umalis na kayo at ayusin nyo yan sa ibaba. Pasensya na po, Doc Ricky. Pero kailangan naming i-check ang bawat sulok ng palapag na ito ayon sa utos ng Board of Directors. May hinala sila na may nagtatangkang magtakpan ng krimen habang walang malay si Dr. Lester. Dahil sa presensya ng security at ni Mark, napilitan sina Doc Ricky na lumabas ng kwarto para sumama sa inspeksyon. Nakahinga ng malalim si Lester sa kanyang isipan. Ang pagkaantala na iyon ang nagbigay sa kanya ng sapat na oras. Sa sandaling sumara ang pinto,
Dahan-dahang umupo si Lester sa kanyang kama. Tinanggal niya ang ilang sensor ngunit iniwan ang heart monitor na nakaprogram. Agad niyang kinuha ang isang maliit na smartphone na nakatago sa ilalim ng kanyang kutsyon. Isang telepono na tanging si Mark lang ang nakakaalam. Nag-text si Lester kay Mark. Ipatuloy mo ang pressure kay Ricky. Huwag mo siyang lubayan. Habang nangyayari ito sa ospital, may isang malaking twist na hindi inaasahan ni Rica at Ricky. Ang tiwaling abogadong si Atty. Santos na akala ni Rica ay nasa panig niya ay may iba palang kliyente. Si Atty. Santos ay lihim na binayaran din ng isang karibal na ospital sa Pasig na gustong bumili at sumira sa reputasyon ng ospital ni Lester. Ang plano ni Atty. Santos ay hayaang pirmahan ni Rica ang mga papeles. Pagkatapos ay gamitin niya ang ebidensya ng pandaraya ni Rica para i-blackmail ito at makuha ang buong kontrol sa mas mababang halaga. Isang laro sa loob ng isa pang laro. Nang gabi ring iyon, bumalik si Rica sa kanilang bahay sa Pasig para kunin pa ang ilang mahalagang dokumento sa vault ni Lester. Kampante siya na ligtas si Lester sa ospital sa ilalim ng pagbabantay ni Ricky. Ngunit habang nasa loob siya ng opisina ni Lester sa bahay, nakatanggap siya ng isang video clip sa kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Nang buksan niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot at gulat. Ang video ay nagpapakita ng isang tagpo sa loob mismo ng silid for Opor ilang oras lang ang nakakalipas. Ang tagpo kung saan nag-uusap sila ni Doc Ricky tungkol sa pagpatay kay Lester at ang pagpapakita ng hiringgilya. Ang nakasulat sa caption, "Alam ko ang sikreto ninyo. Kung ayaw mong mapunta ito sa pulisya, maganda ka ng 50 milyong piso bukas ng umaga." Paano? Paano nagkaroon ng video sa loob ng kwarto? May nag-espiya sa amin. Si Ricky. Kailangan kong tawagan si Ricky. Ngunit hindi alam ni Rica. Si Doc Ricky ay may sarili ring kinakaharap na problema. Habang nasa ospital, hinarap siya ni Mark kasama ang ilang miyembro ng board. Ipinakita sa kanya ang mga dokumento ng Ghost Projects na may malinaw na patunay ng kanyang pangungurakot. Ang mga akusasyong ito ay walang base yan. Si Lester ang nag-aproba ng mga pondong yan bago siya na-aksidente. Pinapalabas niyo lang na ako ang may kasalanan dahil hindi siya makapagsalita. Huwag kang mag-alala, Doc Ricky. Malapit nang magsalita ang katotohanan. At kapag nangyari yon, masisiguro kung hindi lang lisensya mong mawawala, kundi ang kalayaan mo rin. Nagkakagulo na ang mga kalaban ni Lester. Nagpapanik na si Rica dahil sa blackmail. Habang si Doc Ricky naman ay gigipitin na ng board. Ngunit ang pinakamalaking pagsabog ay hindi pa dumarating. Ano ang gagawin ni Rica para makuha ang perang hinihingi ng blackmailer? At ano ang gagawin ni Lester kapag nalaman niya ang tungkol sa panibagong traidor na si Atty. Santos? Kinabukasan ng umaga, hindi na nakatiis si Rica. Dahil sa takot na kumalat ang video at makulong siya sa paratang na frustrated murder, nagpasya siyang makipagkita sa blackmailer. Ang tagpuan ay sa isang tahimik at abandonadong warehouse sa gilid ng Pasig River. Dala ni Rica ang isang bag na naglalaman ng mga alahas at ilang piraso ng titulo ng lupa na maaari niyang ipalit pansamantala sa cash. Habang naglalakad siya sa loob ng madilim na warehouse, nakarinig siya ng mga yabag. Inakala niya na ang blackmailer ay darating. Ngunit laking gulat niya nang ang lumabas mula sa anino ay si Atty. Santos. Atty. Santos? Ikaw? Ikaw bang nagpapadala sa akin ng video? Ikaw ang nag-blackmail sa akin? Akala mo ba, Rica, ay ganon ka katalino? Ginamit mo lang ako para sa peking papeles mo. Pero mas matalino ako sa iyo. Alam kong walang kwenta si Lester kapag nasa koma. Pero mas walang kwenta ka kung nakulong ka. Kaya ibigay mo sa akin ang bag. At ibibigay ko sa iyo ang orihinal na file ng video. Pagkatapos, pepermahan mo ang paglilipat ng shares ng ospital sa kliyente ko.
Walang niya ka. Pinagkatiwalaan kita. Magkasosyo kami ni Ricky. Hindi mo kami pwedeng itumba ng ganyan lang. Si Ricky, ang kasosyo mo. Ang hindi mo alam, Rika, si Ricky ay matagal nang nakikipagnegosasyon sa akin para ilaglag ka rin kapag nakuha na namin ang pera ni Lester. Ginamit ka lang niya para sa perma mo. Habang nag-aaway ang dalawa sa loob ng warehouse, hindi nila alam na may isang sasakyan na nakatigil sa labas. Sa loob ng sasakyang iyon ay nakaupo si Lester. Gising, nakasuot ng formal na damit at mukhang napakalakas. Kasama niya si Officer Ramos at ilang mga pulis mula sa Pasig Police Station. Ang lahat ng usapan ni Rica at Atty. Santos sa loob ng warehouse ay naririnig ni Lester sa pamamagitan ng wiretap na palihim na inilagay ni Officer Ramos sa bag ni Rica bago ito umalis ng bahay. Nang marinig ni Lester na kayo si Doc Ricky ay balak ding ilaglag si Rica, napangiti siya ng mapait. Ang mga masasamang tao ay talaga palang walang totoong katapatan sa isa't isa. Sila mismo ang nagpapatayan para sa greed o kasakiman. Samantala, sa ospital naman, si Don Ricky ay lalong nagiging desperado. Nalaman niya mula sa isang nurse na si Rica ay biglang nawawala at hindi makontak. Natatakot siya na baka tinakbuhan na siya nito dala ang mga pre-signed documents. Dahil sa takot na maunahan, nagpasya si Ricky na tapusin na ang buhay ni Lester sa silid for offer kahit may mga security sa labas. Gagamitin niya ang kanyang otoridad bilang chief surgeon para makapasok. Pumasok si Don Ricky sa kwarto. Madilim ang silid. Nakita niya ang bulto ng katawan sa ilalim ng kumot. Ang heart monitor ay nagpapakita pa rin ng mahinang tibok ng puso. Pasensya ka na, Lester. Matalik kitang kaibigan. Pero mas mahal kong pera at kapangyarihan. Kung hindi ka sana naging masyadong mayaman at perpekto, hindi ko gagawin ito. Ngayong gabi, matatapos ng legacy mo. Itinaas ni Doc Ricky ang hiringgilya na may nakamamatay na dosage ng potassium. Mabilis niyang itinutok ito sa poreline ng pasyente. Ngunit bago pa man niya maitulak ang likido, biglang bumukas sa mga ilaw sa buong kwarto. Ang liwanag ay nakakasilaw, dahilan para mapapikit si Ricky. At nang idilat niya ang kanyang mga mata, laking gulat niya na ang taong nakahiga sa kama ay hindi si Lester, kundi isang manikin na binihisa ng damit ng pasyente. At sa gilid ng kwarto, nakatayo ang isang lalaki na may hawak na kamera. Si Mark, kasama ang iba pang miyembro ng Board of Directors at ang Legal Council ng ospital. Anong ibig sabihin nito? Nasaan si Lester? Ang sagot sa tanong ni Don Ricky ay magmumula mismo sa pinto ng kwarto na dahan-dahang bumukas. Ang susunod na tagpo ang magiging katapusan ng lahat ng kanilang kasamaan. Ano ang huling twist na inihanda ni Lester para kina Rica, Doc Ricky at Atty. Santos? Dahan-dahang pumasok si Lester sa silid for offer. Diretso ang kanyang tayo, walang bakas ng sakit at ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa otoridad at galit. Nang makita siya ni Doc Ricky, tila nakakita ito ng multo. Napasandal si Ricky sa pader, hindi makapagsalita at ang kanyang malalim na boses ay naging parang hangin na lang na nawala ng lakas. Lester? Boy ka? Paano? Paanong nangyari ito? Ang aksidente? Ang koma? Lumapit si Lester kay Ricky. Kinuha niya ang hiringgilya na nahulog sa sahig at ipinakita ito sa mga board members. Oo, Ricky. Buhay ako. Gising na gising ako mula pa sa unang araw. Narinig ko ang bawat salita ninyo ni Rica. Narinig ko kung paano nyo pinagplanuhan ang kamatayan ko sa mismong ospital na itinayo ko gamit ang sarili kong pawis at dugo. Akala mo ba'y napakatalino mo? Ang hindi mo alam, bago ko inumin ang gamot para magpanggap na comatose, alam ko ng lahat ng pagnanakaw mo sa pondo ng ospital. Lester, pakiusap. Nagkamali ako. Ginamit lang ako ni Rica.
Siyang nag-udyok sa akin na Gwinito. Siyang may gustong makuha ang kayamanan mo. Huwag mo nang isisi sa ibang sarili mong kasakiman, Ricky. Huli ka na sa akto. At tungkol kay Rika, huwag kang mag-alala. May sarili siyang destinasyon ngayon. Sa sandaling iyon, pumasok ang mga pulis sa kwarto at pinusasan si Don Ricky. Sa kabilang banda naman, sa abandonadong warehouse sa Pasig, pinaligiran na rin ng mga otoridad sina Rika at Atty. Santos. Nang makita ni Rika si Lester na kasama ng mga pulis na pumasok sa warehouse, napalod siya sa sahig habang umiiyak. Lester, patawarin mo ako. Natakot lang ako. Si Rika nagbanta sa akin na kung hindi ko gagawin ito, sasaktan niya ako. Lester, asawa mo ako. Pakiusap, kampihan mo ako. Lumapit si Lester kay Rika. Tiningnan niya ito ng may kaunting lungkot. Ngunit mas nangingibabaw ang hustisya. Narito ang pinakamalaking twist sa kwento na hindi inasahan ng kahit sino, maging ni Rika at Doc Ricky. Alam mo, Rika, bago ang gabi ng aksidente, may nalaman ako. Noong nakaraang buwan, pumunta ako sa isang espesyalista para sa isang routine check-up. Doon ko nalaman na ako ay may kondisyong medikal na tinatawag na esospermia. Ibig sabihin, hindi ako kailanman magkakaroon ng anak. Permanenteng bawg ako, mula pa nung isilang ako. Nanlaki ang mga mata ni Rika sa narinig. Napatingin siya kay Lester na may matinding takot. At ang nakakapagtaka, Rika, 2 linggo bago ang aksidente ko, nag-iwan ka ng isang pregnancy test at medical certificate sa ibabaw ng mesa ko na nagpapakitang buntis ka ng 2 buwan. Sabi mo sa akin, magiging tatay na ako. Doon ko napagtanto ang lahat. Doon ko nalaman na matagal mo na ako niloloko. At nang i-check ko ang CCTV ng kondo mo na lihim kong binabayaran, nakita ko si Doc Ricky na pumapasok doon gabi-gabi. Ang anak na dinadala mo ay hindi akin, kundi kay Ricky. Yan ang dahilan kung bakit ko ginawa ang peking coma. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya niyong gawin. At ngayon, napatunayan ko na. Ang twist na ito ang tuluyang nagpabagsak sa mundo ni Rika at Don Ricky. Hindi lang pala ari-arian ang usapan, kundi isang malaking kasinungalingan sa kanilang buong pagkatao. Ang akala ni Rika at Ricky na sila ang may hawak sa leeg ni Lester, ay sila pala ang sumayaw sa sariling tugtog ng bilyonaryong doktor. Sina Rika, Doc Ricky at Atty. Santos ay sabay-sabay na kinasuhan ng falsification of public documents, malversation of funds at frustrated murder. Dahil sa malinaw na ebidensya ng mga video at audio recorder na nakuha ni Lester, walang naging laban ang kanilang mga abogado. Sentensyang habang buhay na pagkabilanggo ang naghihintay sa kanila. Matapos ang bagyo sa kanyang buhay, bumalik si Lester sa kanyang normal na pamumuhay sa Pasig. Mas pinatibay niya ang pamamahala sa kanyang ospital. Si Mark ay itinalaga niyang bagong chief administrator. At si Nurse Jenny naman ay binigyan niya ng police scholarship para maging isang ganap na doktor. Natutunan ni Lester na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng ospital o sa dami ng pera sa bangko, kundi sa katapatan ng mga taong nakapaligid sa iyo sa oras ng iyong kahinaan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Ang aral sa kwentong ito ay hindi lahat ng ngiti ay tapat. At hindi lahat ng nagpapanggap na kasangga ay maaari mong pagkatiwalaan. Sa mundong puno ng interes, ang labis na pagtitiwala ng walang pag-iingat ay maaaring maging mitya ng sarili nating kapahamakan. Si Dr. Lester ay nagtiwala sa kanyang asawa at matalik na kaibigan. Ngunit sa likod ng kanyang likod, kasakiman at kataksilan pala ang kanilang isinasayaw. Ngunit ang mas malalim na aral dito ay ang kapangyarihan ng pananahimik at talino. Sa halip na magpadalos-dalos sa galit, pinili ni Lester na magmasid, makinig at gumawa ng tamang akbang. Ipinapakita nito na ang katotohanan gaano man pilit itaguyod sa kasinungalingan
ay palaging may paraan upang lumabas sa liwanag. Ang karma ay hindi natutulog. Ang anumang itanim sa kasamaan, tulad ng ginawa ni Rika at Doc Ricky, ay aanihin din sa huli sa mas masakit na paraan. Higit sa lahat, ipinapaalala sa atin ng kwentong ito na ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa materyal na bagay o sa taas ng posisyon, kundi sa pagkakaroon ng mga tapat na tao sa iyong paligid. Mga taong tulad ni na Mark at Nurse Jenny na mananatili sa tabi mo dahil sa iyong kabutihan at hindi dahil sa iyong bulsa. Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayong araw? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dito sa baba sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.